Nang sinabi ng aking anak na babae na humanap ako ng ibang lugar na pagkamatayan, wala ka ng silbi ngayon. Nag-impake ako ng aking mga gamit na para masunuring ina na lagi kong ginampanan. 3 araw ang lumipas, nakaupo ako sa opisina ng abogado, natuklasan na ang aking sinasabi mapagmahal na asawa ay naglaro ng pinakamahabang chess sa kasaysayan. Si Maria ay malapit na matuto na minsan ang pawn ay nagiging reyna. Kung nanonood ka nito, mag-subscribe at ipaalam mo kung saan ka nanonood. Ipapakwento ko kung paano ako naging walang tirahang balo patungo sa babaeng may hawak ng lahat ng baraha. Dahil honey, ang kwentong ito ay may higit na twist kaysa pabrika ng pretzel. 2 buwan na ang nakalipas, ako si Margarita Santos, tapat na asawa sa loob ng 43 taon at ina ng isang kahangahangang walang utang na loob na anak. Nang mamatay si Roberto sa attack sa puso sa edad na 71, akala ko tapos na ang aking mundo. Dumating si Maria sa gitna ng aking pagluluksa na parang buitre sa designer na damit, nagkukumahog tungkol sa kung gaano kahirap ito para sa akin. Nanay, hindi mo kaya ang malaking bahay na ito mag-isa, sabi niya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ang hagdan, ang pagpapanatili, lahat ng alaala. Hindi ito malusog. Dapat kong nakita ang kalkulasyon sa likod ng kanyang pag-aalala. Si Maria ay palaging paborito ni Roberto, ang kanyang maliit na prinsesa na walang mali. Nang pakasalan niya ang investment banker na si Carlo at nagsimulang maproduksyon ng mga apo, si Roberto ay nagbigay ng labis na atensyon sa kanila lahat. Samantala ako ay ang babaeng nagluluto at naglilinis at nagpapanatili ng lahat ng maayos. Pagkatapos ng libing, si Maria ay lalong naging mapilit tungkol sa aking sitwasyon. Dadalhin niya si Carlo para sa mga hapunan ng pamilya kung saan nila ako pipigil sa mga pamphlet ng real estate at brochure ng retirement community. Nanay, ang mga lugar na ito ay kahanga-hanga. May mga tao sa iyong edad, aktibidad, walang responsibilidad. Ang ibig nilang sabihin ay walang mananahatin, walang hindi maginhawang ina na pakitunguhan. Ang huling suntok ay noong nakaraang Martes. Nakatira ako sa kung ano ang tinawag na ni Maria na ating bahay sa loob ng 6 na linggo mula nang mamatay si Roberto. Natutulog ba rin sa guest room dahil hindi ko kayang i-impake ang aming kwarto. Dumating si Maria nang walang paalam kasama si Carlo at 2 malalaking maleta. Nanay, nagdesisyon na kami. Si Carlo ay na-promote at kailangan naming lumipat sa bayan agad. Ang bahay na ito ay perpekto para sa amin. Kininang ko siya, hindi lubos na naiintindihan. Lumipat, pero ito ang aking tahanan. Ang maskara ni Maria ay nahulog sandali, nagpapakita ng malamig na kalkulasyon sa ilalim. Sa totoo lang, nanay, ayon sa testamento ni tatay, ako ang nagmana ng lahat. Ang bahay, ang mga investment, lahat ng iyan. Pinahintulutan kita manatili rito dahil sa kabaitan, pero oras na para humanap ka ng sarili mong lugar. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Maria, check na may pagkakamali. Walang pagkakamali. Alam ni tatay na mas magaling akong pangalagaan ang kanyang legacy kaysa sa iyo kailanman. Hindi mo naintindihan ang pera o investment. Ikaw ay ang asawa lamang. Ang asawa lamang. 43 taon na nabawas sa 3 salita. Doon niya ibinigay ang nakamamatay na suntok. Humanap ka ng ibang lugar na pagkamatayan. Wala ka ng silbi ngayon. Nag-impake ako ng aking mga gamit sa loob ng mga araw. 43 taon ng kasal na kasya sa 2 maleta at maliit na kahon ng mga larawan. Tiningnan ako ni Maria mula sa pintuan, tinitingnan ang kanyang relo na parang nahuhuli ako sa kanyang mahalagang bagay. May magandang senior complex sa Maple Street, inyalok niya na may sigasig ng taong nagrekomenda ng dissenting restaurant. Napakamura. Sigurado akong may bakante. Murang. Ang aking anak ay magmamana ng 1.8 bilyon at iminumungkahi niyang mag-check-in ako sa kung ano ang halos welfare facility para sa matatanda. Inilagay ni Carlo ang aking mga maleta sa kanilang BMW nang may kahusayan ng taong nagtatapon ng basura. Margarita, magugustuhan mo ang muling pagkakaroon ng iyong kalayaan. Sabi niya, hindi lubos na nakatingin sa aking mga mata. Wala nang pag-alala sa pagpapanatili ng bahay o buwis sa ari-arian. Wala nang tahanan ang ibig niyang sabihin. Habang umaalis kami, tiningnan ko ang aking bahay, bahay ni Roberto, bahay ni Maria ngayon, nawawala sa rearview mirror. Hindi nawala sa akin ang ironya. Gumugol ako ng 4 na dekada sa paggawa ng bahay na iyon na tahanan, nag-host ng mga birthday party ni Maria, nag-aalaga kay Roberto sa kanyang sakit, nagpapanatili ng bawat detalye na pinahahalagahan niya. Ngayon ay dinadala ako sa budget motel na parang hindi gustong bisita na lumampas sa welcome. Ang Sunset Inn ay eksakto kung ano ang inaasahan mo mula sa lugar na nag-charge ng 2,800 bawat gabi. Manipis na pader, mas manipis na tuwalya, at carpet na nakakita ng mas magandang dekada.
Inabot sa akin ni Maria ang 11,000 sa cash na parang tip sa hotel maid. Dapat sapat ito para sa iyo sa ilang araw habang nag-ayos ka, sabi niya. Ipapadala ni Carlo ang ilang pera sa iyong account kapag naayos na namin ang mga papel ni tatay. Ilang pera mula sa aking sariling mana. Pagkatapos nilang umalis, naupo ako sa lumulubog na kutson at sinubukang iproseso kung ano ang nangyari. Sa loob ng 3 oras, mula sa nagluluksa na balo patungo sa walang tirahang senior citizen. Ang babaeng pinalaki ko, minahal, at isinakripisyo para sa akin ay itinapon ako na parang expired na reseta. Pero habang nakaupo ako roon sa nakaka-depress na motel room, may nagsimulang manggulit sa akin. Si Roberto ay palagi masikop sa kanyang mga gawain, obsessively organized sa mahahalagang dokumento. Ipinakita niya sa akin ang testamento mga taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ang kanyang mga nais. Tinicheck na naintindihan ko ang lahat at check akong hindi iyon ang sinabi nito. Si Roberto ay maraming bagay, tradisyonal, minsan matigas ang ulo, paminsan-minsan patronizing tungkol sa pera pero hindi siya malupit. Ang lalaking humawak ng aking kamay sa pagkamatay ng aking ina na nabigay sa akin ng bulaklak tuwing anibersaryo ay hindi mag-iwan sa akin na walang-wala. Kinabukasan, ginamit ko ang wifi ng motel upang maghanap ng abogado ni Roberto, si Harrison Fernandez, ang perhong abogado na humawak sa pagbili ng aming bahay at iba't ibang negosyo sa mga taon. Ang kanyang opisina ay sa downtown, 20 minutong biyahe sa bus na nagkakahalaga ng mahalagang cash ko, pero kinakailangan. Si Harrison Fernandez ay isang distingido na lalaki sa kanyang 70s na may mabait na mga mata sa likod ng wire-rimmed na salamin. Nang i-anunsyo ng kanyang sekretarya na si G&G, Santos ay narito tungkol sa estate ng kanyang asawa, siya ay tunay na nagulat. Margarita, aking mahal, nagtataka ako kung kailan ka darating. Sinubukan kitang tawagan sa inyong bahay ng ilang beses, pero sinabi ni Maria na nagbibiyehe ka. Nang sinabi ng aking anak na babae na humanap ako na ibang lugar na pagkamatayan, wala ka ng silbi ngayon. Nag-impake ako ng aking mga gamit na para masunuring ina na lagi kong ginampanan. 3 araw ang lumipas, nakaupo ako sa opisina ng abogado, natuklasan na ang aking sinasabing mapagmahal na asawa ay naglaro ng pinakamahabang chess sa kasaysayan. Si Maria ay malapit nang matuto na minsan ang pawn ay nagiging reyna. Kung nanonood ka nito, mag-subscribe at ipaalam mo kung saan ka nanonood. Ipapakwento ko kung paano ako naging walang tirahang balo patungo sa babaeng may hawak ng lahat ng baraha. Dahil honey, ang kwentong ito ay may higit na twist kaysa pabrika ng pretzel. 2 buwan na ang nakalipas, ako si Margarita Santos, tapat na asawa sa loob ng 43 taon at ina ng isang kahangahangang walang utang na loob na anak. Nang mamatay si Roberto sa attack sa puso sa edad na 71, akala ko tapos na ang aking mundo. Dumating si Maria sa gitna ng aking pagluluksa na parang buwitre sa designer na damit, nagkukumahog tungkol sa kung gaano kahirap ito para sa akin. Nanay, hindi mo kaya ang malaking bahay na ito mag-isa, sabi niya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ang hagdan, ang pagpapanatili, lahat ng alaala. Hindi ito malusog. Dapat kong nakita ang kalkulasyon sa likod ng kanyang pag-aalala. Si Maria ay palaging paborito ni Roberto, ang kanyang maliit na prinsesa na walang mali. Nang pakasalan niya ang investment banker na si Carlo at nagsimulang maproduksyon ng mga apo, si Roberto ay nagbigay ng labis na atensyon sa kanila lahat. Samantala, ako ay ang babaeng nagluluto at naglilinis at nagpapanatili ng lahat ng maayos. Pagkatapos ng libing, si Maria ay lalong naging mapilit tungkol sa aking sitwasyon. Dadalhin niya si Carlo para sa mga hapunan ng pamilya kung saan nila ako pipigil sa mga pamphlet ng real estate at brochure ng retirement community. Nanay, ang mga lugar na ito ay kahanga-hanga. May mga tao sa iyong edad, aktibidad, walang responsibilidad. Ang ibig nilang sabihin ay walang mananahatin, walang hindi maginhawang ina na pakitunguhan. Ang huling suntok ay noong nakaraang Martes. Nakatira ako sa kung ano ang tinawag na ni Maria na ating bahay sa loob ng 6 na linggo mula nang mamatay si Roberto. Natutulog pa rin sa guest room dahil hindi ko kayang i-impake ang aming kwarto. Dumating si Maria nang walang paalam kasama si Carlo at 2 malalaking maleta. Nanay, nagdesisyon na kami. Si Carlo ay na-promote at kailangan naming lumipat sa bayan agad. Ang bahay na ito ay perpekto para sa amin. Tiningnan ko siya, hindi lubos na naiintindihan. Lumipat, pero ito ang aking tahanan. Ang maskara ni Maria ay nahulog sandali, nagpapakita ng malamig na kalkulasyon sa ilalim. Sa totoo lang, nanay, ayon sa testamento ni tatay, ako ang nagmana ng lahat. Ang bahay, ang mga investment, lahat ng iyan. Pinahintulutan kitang manatili rito dahil sa kabaitan, pero oras na para humanap ka ng sarili mong lugar. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Maria, check na may pagkakamali. Walang pagkakamali.
Alam ni tatay na mas magaling akong pangalagaan ang kanyang legacy kaysa sa iyo kailanman. Hindi mo naintindihan ang pera o investment. Ikaw ay ang asawa lamang. Ang asawa lamang. 43 taon na nabawas sa 3 salita. Doon niya ibinigay ang nakamamatay na suntok. Humanap ka ng ibang lugar na pagkamatayan. Wala ka ng silbing ngayon. Nag-impake ako ng aking mga gamit sa loob ng mga araw. 43 taon ng kasal na kasya sa 2 maleta at maliit na kahon ng mga larawan. Tiningnan ako ni Maria mula sa pintuan. Tinitingnan ang kanyang relo na parang nahuhuli ako sa kanyang mahalagang bagay. May magandang senior complex sa Maple Street. Inyalok niya ng may sigasig ng taong nagrekomenda ng dissenting restaurant. Napakamura. Sigurado akong may bakante. Murang. Ang aking anak ay magmamana ng 1.8 bilyon at iminumungkahi niyang mag-check-in ako sa kung ano ang halos welfare facility para sa matatanda. Inilagay ni Carlo ang aking mga maleta sa kanilang BMW nang may kahusayan ng taong nagtatapon ng basura. Margarita, magugustuhan mo ang muling pagkakaroon ng iyong kalayaan, sabi niya, hindi lubos na nakatingin sa aking mga mata. Wala nang pag-alala sa pagpapanatili ng bahay o buwis sa ari-arian. Wala nang tahanan ang ibig niyang sabihin. Habang umaalis kami, tiningnan ko ang aking bahay ni Roberto, bahay ni Maria ngayon, nawawala sa rear view mirror. Hindi nawala sa akin ang ironya. Gumugol ako ng 4 na dekada sa paggawa ng bahay na iyon na tahanan, nag-host ng mga birthday party ni Maria, nag-aalaga kay Roberto sa kanyang sakit, nagpapanatili ng bawat detalye na pinahahalagahan niya. Ngayon ay dinadala ako sa budget motel na parang hindi gustong bisita na lumampas sa welcome. Ang Sunset Inn ay eksakto kung ano ang inaasahan mo mula sa lugar na nag-charge ng 2,000 alongdaan bawat gabi. Manipis na pader, mas manipis na tuwalya, at carpet na nakakita ng mas magandang dekada. Inabot sa akin ni Maria ang 11,000 sa cash na parang tip sa hotel maid. Dapat sapat ito para sa iyo sa ilang araw habang nag-ayos ka, sabi niya. Ipapadala ni Carlo ang ilang pera sa iyong account kapag naayos na namin ang mga papel ni tatay. Ilang pera mula sa aking sariling mana. Pagkatapos nilang umalis, naupo ako sa lumulubog na kutson at sinubukang iproseso kung ano ang nangyari. Sa loob ng 3 oras, mula sa nagluluksa na balo, patungo sa walang tirahang senior citizen. Ang babaeng pinalaki ko, minahal, at isinakripisyo para sa akin ay itinapon ako na parang expired na reseta. Pero habang nakaupo ako roon sa nakakadepress na motel room, may nagsimulang mangulit sa akin. Si Roberto ay palaging masikop sa kanyang mga gawain, obsessively organized sa mahahalagang dokumento. Ipinakita niya sa akin ang testamento mga taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ang kanyang mga nais. Tinitiyak na naiintindihan ko ang lahat, at tiyak akong hindi iyon ang sinabi nito. Si Roberto ay maraming bagay, tradisyonal, minsan matigas ang ulo, paminsan-minsan patronizing tungkol sa pera, pero hindi siya malupit. Ang lalaking humawak ng aking kamay sa pagkamatay ng aking ina, na nagbigay sa akin ng bulaklak tuwing anibersaryo, ay hindi mag-iwan sa akin na walang-wala. Kinabukasan, ginamit ko ang wifi ng motel upang maghanap ng abogado ni Roberto, si Harrison Fernandez, ang perhong abogado na humawak sa pagbili ng aming bahay at iba't ibang negosyo sa mga taon. Ang kanyang opisina ay sa downtown, 20 minutong biyehe sa bus na nakakahalaga ng mahalagang cash ko, pero kinakailangan. Si Harrison Fernandez ay isang distingido na lalaki sa kanyang 70s na may mabait na mga mata sa likod ng wire-rimmed na salamin. Nang yanunsyo ng kanyang sekretarya na si G&G, Santos ay narito tungkol sa estate ng kanyang asawa, siya ay tunay na nagulat. Margarita, aking mahal, nagtataka ako kung kailan ka darating. Sinubukan kitang tawagan sa inyong bahay ng ilang beses, pero sinabi ni Maria na nagbibiyahe ka. Nagbibiyahe? Iyon ang sinabi ng aking anak sa kanya. G. Fernandez, kailangan ko magtanong tungkol sa testamento ni Roberto. Nagulat siya. Siyempre, hindi ba ibinigay sa iyo ni Maria ang iyong kopya? Ibinigay ko sa kanya ang original at ilang kopya pagkatapos ng pagbasa. Bumagsak ang aking tiyan. May pagbasa. Margarita, dapat naroon ka. Sinabi ni Maria na masyado kang nalulungkot na siya ang hahawak ng lahat at titiyakin na makukuha mo ang iyong mana. Nawala ang dugo sa aking mukha habang tumatama ang realidad. G. Fernandez, hindi ko alam ang anumang pagbasa. Sinabi sa akin ni Maria na siya ang nagmana ng lahat. Ang ekspresyon ni Harrison Fernandez ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma. Hinugot niya ang makapal na file folder. Ang kanyang mga galaw ay biglang nagmamadali. Margarita, impossible iyan. Ang testamento ng iyong asawa ay napaka-espesipiko tungkol sa iyong mana. Hinugot niya ang isang dokumento. Nakilala ko ang maayos na lagda ni Roberto sa ibaba. Nasaksihan at notarized.
Pero habang nagsimulang magbasa si Harrison, napagtanto kong nagsinungaling si Maria tungkol sa lahat. Ako, Roberto James Santos, na nasa tamang isip at katawan, ay nag-iwan sa aking minamahal na asawa na si Margarita Ann Santos na sumusunod, ang aming pangunahing tirahan sa 847 Oakwood Drive, kasama ang lahat ng kasangkapan at personal na epekto. Bukod pa rito, iniwan ko sa kanya ang 70% ng lahat ng financial assets, investment, at account na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 bilyon. Nagsimulang umikot ang aking ulo. 1.3 bilyon. Ang bahay, 70% ng lahat. Patuloy na nagbasa si Harrison, ang kanyang boses ay lalong naging seryoso. Sa aking anak na babae, si Maria Santos Reyes. Iniwan ko ang 550 milyon na hawak sa trust na may distribusyon na magsisimula sa kanyang ikanegatibo 45 na kaarawan. Nakadepende sa kanyang pagtreto sa kanyang ina pagkatapos ng aking kamatayan. Nakadepende sa kanyang pagtreto sa akin. Alam ni Roberto. Sa ilang paraan ay alam niya eksakto kung ano ang susubukan gawin ni Maria. G. Fernandez, bulong ko. Sinabi sa akin ni Maria na wala akong minana. Lumipat siya sa aking bahay. Binigyan niya ako ng 11,000 at iminungkahi na humanap ako ng senior facility. Ang mukha ng matandang abogado ay namula sa galit. Margarita, ang ginawa ni Maria ay tinatawag na elder abuse at fraud. Siya ay nakagawa ng maraming felony pero may legal na dokumento siya. Ipinakita niya sa akin ang mga papel, peking malamang o mga dokumento mula sa naunang draft. In-update ng iyong asawa ang kanyang testamento 6 na buwan bago siya mamatay, partikular dahil nag-alala siya sa ugali ni Maria tungkol sa pera at kanyang pakiramdam ng karapatan. Umikot ang silid. Lahat ng beses na tinanggihan ni Maria ang aking mga opinyon, nagsasalita sa ibabaw ko sa mga hapunan ng pamilya, gumugulong ang mga mata kapag sinusubukan ko mag-ambag sa mga usapan tungkol sa kanilang mamahaling bakasyon o negosyo ni Carlo. Si Roberto ay nanonood, nag-evaluate, gumagawa ng desisyon. May higit pa, Margarita. Ang probisyon ng trust para kay Maria ay partikular na nagsasabi na kung hindi kanya tratuhin ng may paggalang at dignidad pagkatapos ng aking kamatayan, ang buong 550 milyon ay mapupunta sa iyo sa halip. Tininan ko siya ng may pagkabigla. Sinasabi mo bang ako ang nagsabi na ang iyong anak ay nagkakahalaga ng sarili niyang 550 milyon? Ang kanyang mana ay iyo na rin ngayon. Hindi ka nagmamana ng 1.3 bilyon, Margarita. Nagmamana ka ng 1.8 bilyon kasama ang bahay at lahat ng personal na ari-arian. Ang ironya ay napaka-perpekto, halos nakakatawa. Si Maria ay sobrang sabik na kunin ang kanyang mana na na-trigger niya ang eksaktong clause na idinisenyo upang protektahan ako mula sa kanyang kasakiman. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko, ang aking boses ay halos matatag. Ngumiti si Harrison at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, nakita ko ang tunay na init na nakadirekta sa akin. Ngayon, aking mahal, tinatawagan natin ang pulisya tungkol sa fraud. At pagkatapos ay tinatawagan natin si Maria at ipaalam sa kanya na malapit na siyang makatanggap ng shock ng kanyang buhay. Maaari ba siyang makipaglaban dito? Sa anong pera? Malapit niyang matuklasan na bawat account na akala niyang kontrolado niya ay talagang niyo. Bawat investment, bawat bank account, bawat asset maliban sa iyong bahay ay frozen habang nag-iimbestiga sa kanyang fraudulent na aktibidad. Naisip ko si Maria sa aking bahay, marahil ay nagpaplano na ng renovation, namimili ng bagong kasangkapan sa perang akala niya ay kanya. Si Carlo ay marahil ay nagkalkula kung paano makakaapekto ang mana sa kanyang investment portfolio. Wala silang idea na sa himigit kumulang 6 na oras, ang kanilang buong mundo ay mag-implode. Ang opisina ni Harrison Fernandez ay naging command central para sa kung ano ang masayang tinawag niyang Operation Justice. Tinawagan niya ang pulisya, ang mga bangko, at isang private investigator habang nakaupo ako sa kanyang leather chair, patuloy na nagpoproseso ng loki ng panlilinlang ni Maria. Ang mga peking dokumento ay napaka-sopistikado, paliwanag ni Detective Rodriguez habang sinusuri ang peking testamento na ipinakita sa akin ni Maria. Hindi ito biglang krimen. May naplano nito ng maingat. Sa tingin mo si Maria ay may tulong? Halos check. Ang paggawa na nakakumbinsing legal na peking ay nangangailangan ng espesipikong kaalaman at koneksyon. Kakailanganin naming imbestigahan kung si Carlo o isang tao sa kanyang financial network ay kasangkot. Sa loob ng 2 oras, bawat account ay na-freeze. Ang credit card ni Maria na nakakoneka sa kung ano ang akala niyang kanyang bagong mena ay tinanggihan. Ang mga utility ng bahay na na-transfer na niya sa kanyang pangalan ay sinuspinde habang nagbe-verifika ng pagmamay-ari. Tumunog ang aking telepono ng eksaktong 3 oras 47 minuto AM ang pangalan ni Maria ay lumitaw sa screen. Nanay, nasaan ka? May uri ng pagkakamali sa bank accounts.
Sinasabi nila na frozen ang mga asset ni Tatay. Hello, Maria. Nakaupo ako sa opisina ni Harrison Fernandez. Naalala mo siya? Ang abogado ni Tatay ang nagbasa ng tunay na testamento sa walang laman na silid habang sinabi mo sa kanya na nagbibiyahe ako. Katahimikan pagkatapos. Nanay, hindi ko alam kung ano ang akala mong natuklasan mo, pero natuklasan ko na ikaw ay sinungaling at magnanakaw. Sweetheart, natuklasan ko rin na ang iyong ama ay mas matalino kaysa sa inaakala na alinman sa atin. Hindi mo naintindihan. Pinoprotektahan kita mula sa komplikado ng pamamahala ng lahat ng perang iyan. Hindi ka pa nakapamahala ng investment. O naiintindihan ko ng perpekto. Faking legal na dokumento ang ginawa mo, nag-commit ng fraud at itinapon ang iyong 67 taong gulang na ina mula sa kanyang sariling bahay dahil akala mo ay masyado akong tanga upang mapansin. Ang kanyang boses ay naging matalim, desperado. Nanay, nalilito ka. Ang pagluluksa ay sobrang nakakabigat at malinaw na may nag-abuso sa iyong emosyonal na estado. Ang audacity ay nakakabigla. Kahit nahuli ng red-handed, sinusubukan pa rin ni Maria na manipulahin ako. Maria, mahal, hayaan mong linawin ko ang isang bagay para sa iyo. Hindi ka lamang hindi nagmana na anuman, pero ang aktwal mong mena, ang 550 milyon na iniwan sa iyo ng iyong ama, ay akin na rin gayon. Salamat sa magandang close na isinama niya tungkol sa pagkreto sa akin na may dignidad at paggalang. Impossible ayan. Si Detective Rodriguez ay nakaupo rito kung gusto mong talakayin ang imposibilidad ng fraud charges sa kanya. Tumahimik ang telepono. Halos marinig ko ang isip ni Maria na nagmamadali, nagkalkula, naghahanap ng anggulo. Nanay, please, maari ba tayo magkita sa isang lugar at mag-usap ng makatwiran? Sigurado akong makakahanap tayo ng paraan. Oh, tiyak na magkikita tayo sa lalong madaling panahon sa courthouse kapag ikaw ay ia-arraign. Hindi mo kaya magsampa ng kaso laban sa sarili mong anak. May malamig at pinal na bagay na nagkrystal sa aking dibdib. Panorin mo ako. Binaba ko ang tawag at tiningnan si Harrison na nagngingiti ng may pag-aproba. Gaano katagal bago siya maresto? Si Detective Rodriguez ay may sapat na ebidensya para sa warrant. Kunin nila siyang gayong gabi. At si Carlo, ang kanyang financial records ay sinusapoy na. Kung siya ay kasangkot sa paggawa ng mga dokumentong iyan, haharap din siya sa charges. Nagbus ang aking telepono ng text mula kay Maria. Nanay, please huwag gawin ito. Isipin ang mga apo. Ipinakita ko ang mensahe kay Detective Rodriguez na ngumiti ng malungkot. Emosyonal na manipulasyon, klasikong pattern ng paggugali para sa ganitong uri ng krimen. Nag-type ako pabalik, inisip ko sila. Nararapat bang makita nila kung ano ang mangyayari kapag nagnanakaw ka mula sa pamilya? 20 minuto ang lumipas, tumawag si Carlo. Margarita, check na maaari nating ayusin ito ng pribado. Si Maria ay gumawa na ilang maling desisyon, pero ang pagsasama ng pulisya ay sobra. Carlo, tumulong ka ba sa kanya sa pag-fake ng mga dokumento? Iyon ay hindi Margarita. Kailangan mo maunawaan ang pressure na nararanasan ni Maria. Nag-aalala siya sa iyong mental state, yung kakayahang hawakan ang malalaking halaga ng pera. Kaya iyan, hindi ito malisyoso. Tunay niyang pinaniniwalaan na pinoprotektahan kanya sa pamamagitan ng pagtatapon sa iyo mula sa iyong bahay at pagsasabi sa iyong humanap ng lugar na pagkamatayan. Tahimik si Carlo. Carlo, narito kung ano ang mangyayari. Kayong dalawa ay maaresto. Kayong dalawa ay haharap sa federal fraud charges. At ako ay nakaupo sa aking bahay. Aking bahay nanonood sa lahat ng ito na nag-unfold. Margarita, please maging makatwiran. Ako ay makatwiran sa loob ng 43 taon. Hindi ito naging maganda para sa akin. Inaresto ng pulisya si Maria ng 8 oras 30 minuto EM habang naghahapunan sa Leonard, malinaw na nagdiriwang ng kanyang mana kasama si Carlo at isa pang mag-asawa. Ayon kay Detective Rodriguez, sumigaw siya tungkol sa maling pag-aresto at humingi ng tawag sa kanyang abogado na naging golf buddy ni Carlo at walang karanasan sa criminal law. Si Carlo ay inaresto sa kanyang opisina kinabukasan. Ang forensic accountant ay nakatrace ng peking dokumento sa isang printing company na ginagamit ng firm ni Carlo para sa paggawa ng fraudulent investment prospectuses. Malinaw, ang aking manugang ay may kahangahangang criminal resume na hindi alam ni Maria o pinili niyang baliwalain. Gumugol ako ng aking unang gabi pabalik sa aking bahay sa loob ng 43 taon, natutulog sa master bedroom. Si Maria ay naglipat na ng kanyang mga gamit sa espesyo. Tinapalitan ang maingat na organisasyon ni Roberto ng kanyang kaguluhan ng designer clothes at mamahaling cosmetics. Nag-impake ako ng lahat sa garbage bags at iniwan sa front porch. Kunin niya kapag siya ay mabiyansa. Ang bahay ay nararamdamang ibang ngayon, hindi dahil wala na si Roberto,
pero dahil sa wakas ay nakikita ko ito bilang akin. Sa loob ng mga dekada, pinanatili ko ito bilang santuwaryo ni Roberto, at dinisenyo ayon sa kanyang mga kagustuhan, kanyang mga pangangailangan, kanyang bisyon kung paano tayo dapat mabuhay. Ngayon, tinitingnan sa paligid ng may malinaw na mga mata, napagtanto ko kung gaano kalit ng akin ang naipakita sa mga silid na ito. Iyan ay malapit na magbago. Tumawag si Harrison ng mga tanghali na may update. Ang piyansa ni Maria ay nakatakda sa 2.8 milyon. Dahil frozen ang lahat ng kanyang account, kailangan niyang humanap ng iba na mag-cover. Paano si Carlo? 11 milyon. Malinaw, hindi impressed ang hukom sa kanyang history ng financial crimes. Sino ang nakakaalam na ang iyong manugang ay nasa ilalim na investigasyon para sa securities fraud? Tiyak na hindi ko alam. Pero syempre, ako ay na-exclude mula sa karamihan ng family financial discussions. Si Maria at Carlo ay palaging nagsasalita sa akin na parang bata kapag tungkol sa pera, tinapasimple ang mga konsepto na akala nila hindi ko naiintindihan. Malapit na nilang matuto kung gaano ko talaga naiintindihan. Harrison, gusto kong gumawa ng ilang pagbabago sa bahay. Si Maria ay may mga contractor na nakalinya para sa renovation. Gusto kong ipagpatuloy ang ilan sa mga planong iyan, pero sa aking sariling bisyon. Magandang idea. Ito ang iyong tahanan ngayon, Margarita. Gawin mo kung ano ang nakakapagpasaya sa iyo. Kung ano ang nakakapagpasaya sa akin, napagtanto ko ay ang idea ng pag-undo ng bawat asumpsyon na ginawa ni Maria tungkol sa aking mana. Plano niyang butayin ang kusina, palitan ang hardwood floors, at gawing wine cellar ang studio ni Roberto. Gagawin ko ang studio na art studio at ang wine cellar plants na library. Tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. GNG Santos, ito si Janet Cruz mula sa Channel 7 News. Naiintindihan namin na ikaw ang biktima ng makabuluhang elder fraud case na kinabibilangan ng iyong anak. Gusto mo bang ibahagi ang iyong kwento? Kumakalat ang balita. Sa laki ng lungsod na ito, ang pag-aresto ng prominenteng investment banker at kanyang asawa para sa panoloko sa kanyang matandang bayanan ay balita. GNG Cruz, pinahahalagahan ko ang iyong interest, pero hindi pa ako handa na gumawa ng public statements. Naiintindihan ko na ito ay mahirap, pero ang iyong kwento ay makakatulong sa ibang senior na makilala ang mga senyales ng babala ng family financial abuse. May punto siya. Ilang ibang babae sa aking edad ang niloloko ng adult children na nakikita sila bilang hindi maginhawang hadlang sa mana. Kung magdedesisyon akong ikwento ang aking kwento, magkakaroon ba ako ng control sa kung paano ito ipapakita? Tia, maaari nating ayusin ang sit-down interview kung saan magkakaroon ka ng aproba sa final edit. Naisip ko si Maria, marahil na nakaupo sa jail cell ngayon, naniniwala pa rin na ito ay maling pagkakaunawaan na maaari niyang i-charm ang kanyang daan. GNG Cruz, babalikan kita. Maaari akong magkaroon ng kahangahangang kwento na ikukwento. Pagkatapos mag-hang up, nagbuhos ako ng baso na mamahaling wine na ipinadala sa amin ni Carlo para sa Pasko. Wine na malinaw na ininom ko ngayon sa aking sariling bahay na binili sa aking sariling pera habang inisip kung ipapahiya ko ba ang aking anak sa telebisyon. Tiyak na ang buhay ay nagkaroon ng interesting na turn. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 7 oras sa bintana. Nakita ko si Maria sa aking front porch na short ang damit kahapon at mukhang tumanda ng 5 taon magdamag. Nagawa niyang mabiyansa sa ilang paraan. Binuksan ko ang pinto pero hindi inimbita sa loob. Nanay, please. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap tayo kahapon. Sinabi mo sa akin na humanap ng lugar na pagkamatayan. Humanap ako ng lugar na tirahan sa halip. Ang mga mata ni Maria ay pulang-pula. Ang kanyang karaniwang perpektong composure ay ganap na nawasak. Gumawa ako ng mga pagkakamali. Akilakilabot na pagkakamali. Pero anak mo pa rin ako. Talaga ba? Dahil ang mga anak ay hindi karaniwang nagpe-fake ng legal na dokumento upang magnakaw ng mana ng kanilang ina. Hindi ako nagnanakaw. Ako ay siya ay tumigil malinaw na nahihirapan humanap ng mga salita na hindi tunog kriminal. Ano ka, Maria? Sinusubukan kong protektahan ka mula sa paggawa ng maling financial decisions. Hindi ka pa nakapamahala na malalaking halaga ng pera. Kahit ngayon, kahit pagkatapos maaresto sa fraud, hindi niya maamin ang katotohanan. Sa isip ni Maria, siya pa rin ang biktima ng aking hindi makatwirang inaasahan. Maria, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na sinabi sa akin ng iyong ama 6 na buwan bago siya mamatay. Sinabi niya na inaalala niya ang iyong pakiramdam ng karapatan, yung ugali sa pera, at kung paano mo tratuhin ang mga taong itinuring mong mababa sa iyo. Namutla ang kanyang mukha. Hindi kailanman sinabi iyan ni tatay. Sinabi niya na naalala mo sa kanya ang kanyang kapatid na si Eleanor.
Maganda, kaakit-akit at ganap na walang kakayahang mag-isip tungkol sa iba kundi sarili. Sinabi niya sa akin na binabago niya ang testamento, particular, dahil natatakot siya sa gagawin mo sa akin kung ikaw ang may control. Iyan ay kasinungalingan. Hinugot ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang voice recording. Sa totoo lang, hindi. Ang iyong ama ay nag-record ng video message na ipinaliwanag ang kanyang desisyon na ipa-play kung sakali mang contest mo ang testamento kung tratuhin mo ako na masama pagkatapos ng kanyang kamatayan. Tiningnan ni Maria ang telepono na para makamandag na ahas. Alam niya, sweetheart. Alam niya eksakto kung sino ka sa ilalim ng lahat ng charm na iyan. Ang tanging bagay na hindi niya hinulaan ay kung gaano kalayo mo talaga pupunta. I-play mo, bulong niya. Hinawakan ko ang screen at ang boses ni Roberto ay napuno sa umaga, malinaw, sinusukat at ganap na nakakabaliw. Kung naririnig mo ito, Maria, ibig sabihin ay napatunayan ang aking mga takot tungkol sa iyong karakter. Umaasa akong mali ako. Umaasa akong ang aking anak ay may higit na integridad kaysa sa aking hinala. Pero kung si Margarita ang nagpi-play nito, ibig sabihin ay napatunayan mo ako ng pinakamasama. Lumubog si Maria sa hagdan ng porch habang patuloy ang boses ni Roberto. Gumugol ako ng 43 taon na nanonood sa iyong ina na isinakripisyo ang kanyang mga pangarap, kanyang ambisyon, kanyang kalayaan upang alagaan ang ating pamilya. Siya ay nagtrabaho ng part-time na trabaho upang makatulong sa pagbayad ng iyong kolehiyo habang binubuo ko ang aking negosyo. Ipinaantala niya ang kanyang edukasyon, isinakripisyo ang mga pagkakataon sa karera at ibinuhos ang sarili sa pagiging asawa at ina na akala niya ay kailangan natin. Ang recording ay tumagal ng 3 minuto pa, bawat salita ay maingat na pinili. Bawat pangungusap ay isang scalpel na humihiwa sa mga justifikasyon at self-deception ni Maria. Sa oras na marinig mo ito, matutuklasan mo na ang pagtreto sa iyong ina na masama ay nakakahalaga sa iyo ng lahat. Umaasa akong sulit ito. Nang matapos ito, umiyak si Maria. Hindi ang magagandang luha na ginamit niya upang manipulahin ang mga tao mula pagkabata, pero pangit, sirang hikbi. Galit siya sa akin, bulong niya. Hindi, Maria, minahal ka niya ng sapat upang umasa na mapatunayan mo siyang mali. Pinili mo na patunayan siyang tama sa halip. Tiningnan niya ako, maskara na naglalandas sa kanyang pisngi. Ano ang mangyayari ngayon? Ngayon haharap ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga pinili. Ang fraud charges, ang investigasyon, ang public humiliation kapag lumabas ang kwentong ito sa balita. Ang balita. Gusto ng Channel 7 na i-interview ako tungkol sa elder financial abuse. Iniisip kong sumang-ayon. Ganap na nawasak ang mukha ni Maria. Nanay, please isipin kung ano ang gagawin nito sa mga apo, sa karera ni Carlo, sa buong pamilya natin. Inisip ko ito. Inisip ko kung paano hindi mo isinaalang-alang ang alinman sa mga iyan na magdesisyon kang mag-commit ng maraming felony. Dahan-dahan siyang tumayo, mukhang mas matanda at mas talunan kaysa sa nakita ko kailanman. Alam kong hindi mo paniniwalaan ito, pero hindi ko sinadya na lumayo ito. Gusto ko lang ang pera. Gusto ko ang seguridad, ang status. Gusto ko na hindi na mag-alala tungkol sa anuman muli. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, sinasabi ni Maria ang katotohanan. Pinaniniwalaan kita, sweetheart, pero ang paghahangad na isang bagay ay hindi nagbibigay katwiran sa pagwasak ng mga tao upang makuha ito. Tumango siya, luha pa rin ang umagos. Ano ang maaari kong gawin upang ayusin ito? Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-amin na mali ang ginawa mo. Hindi mali ang landas, hindi protection, hindi komplikado, mali. Ito ay mali. Ito ay ganap na hindi mapapatawad na mali. At pagkatapos ay haharap ka sa anumang kahihinatnan na darating sa susunod na may ilang dignidad sa halip na subukang manipulahin ang iyong daan mula rito. Tiningnan ako ni Maria na matagal, nakikita marahil sa unang pagkakataon, hindi ang pushover na ina na palagi niyang kilala, pero ang babaeng kakalabanin siya ng ganap. Nararapat ko ito, hindi ba? Maria, ganap kang nararapat. 3 araw pagkatapos ng porch confession ni Maria, dumating ang ina ni Carlo sa aking pinto. Si Eleanor Reyes ay lahat ng inaasahan ko. Perpektong coiffed, puno ng alahas, at naglalaman ng uri ng karapatan na nagmumula lamang sa 3 henerasyon ng minanang yaman. Margarita, kailangan nating talakayin ang sitwasyong ito ng makatwiran. Inimbita ko siya sa loob, curious na makita kung anong bersyon ng realidad ang itinayo ng pamilya Reyes upang ipaliwanag ang felony charges ng kanilang anak. Umupo si Eleanor sa aking living room na parang nagbibigay siya sa akin ng audience. Gumawa si Carlo ng ilang maling pinili, malinaw, pero ang pag-usig sa kanya ay medyo vindictive. Hindi ba sa tingin mo? Vindictive.
Ang iyong anak ay tumulong magnakaw ng aking mana at itinapon ako mula sa aking sariling bahay. Si Carlo ay sumusunod sa lead ni Maria. Hindi niya lubos na naiintindihan ang buong sitwasyon. Ang babae ay sinusubukang sisihin ang aking anak para sa kriminal na pagugali ng kanyang anak. Kailangang purihin ang audacity. G&G Reyes, si Carlo ay gumawa ng peking legal na dokumento. Iyan ay hindi sumusunod sa lead ng isang tao. Iyan ay conspiracy upang mag-commit ng fraud. Naniniwala ang abogado ni Carlo na maaari kaming makarating sa settlement na nakikinabang sa lahat. Makukuha mo pabalik ang iyong bahay. Si Maria ay haharap sa naangkop na kahihinatnan. At si Carlo ay may iwasan ang publicity ng trial. Naangkop na kahihinatnan. Parang ang mga krimen ni Maria ay minor etiquette violation. Anong uri ng settlement? Ngumiti si Eleanor, malinaw na naniniwala na natapuan niya ang opening. Ang pamilya ni Carlo ay handang bayaran ka para sa iyong inconvenience. Sabihin nating isa-isa 0 milyon kapalit ng pag-drop ng charges laban kay Carlo. Isa-isa 0 milyon upang patawarin ang lalaking tumulong magnakaw ng 1.0 bilyon mula sa akin. G&G Reyes, ang iyong anak ay kasangkot sa scam na nagkakahalaga sa akin ng lahat ng pag-aari ko. Sa tingin mo, isa-isa 0 milyon ang sumasaklaw niyan. Margarita, maging realistic. Si Carlo ay may karera, mga anak, reputasyon na panatilihin. Ang pagpapadala sa kanya sa kulungan ay walang nakikinabang. Ito ay naglilingkod sa hustisya. Bahadyang nag-crack ang polished facade na Eleanor. Hustisya, winawasak mo ang maraming pamilya dahil sa pera na hindi mo naman alam kung paano pamahalaan. Narito ito. Ang perhong condescending attitude na nakakalason sa aking relasyon kay Maria. Sa kanilang mundo, ako ay ang katulong na nagkamit ng app. G&G Reyes, sa tingin ko tapos na tayo rito. Margarita, please. Mag-reconsider. 280 milyon final offer. 280 milyon upang hayaang makalaya si Carlo. Ang halaga ay nakakabigla, pero ang prinsipyo ay non-negotiable. Ang sagot ko ay hindi. Tumayo si Eleanor, ang kanyang composure ay ganap na naibalik. Sage. Pero dapat mo malaman na natapuan ng legal team ni Carlo ang ilang interesting na impormasyon tungkol sa business practices ng iyong asawa. Magiging nakakapanghinayang kung iyan ay maging public sa trial. Malinaw ang banta, pero wala akong naramdamang takot, tanging curiosity. Anong uri na impormasyon? Ang uri na maaaring mapahiwatig sa iyong mag-reconsider kung sino ang tunay na kriminal sa sitwasyong ito. Pagkatapos niyang umalis, tumawag agad ako kay Harrison. Margarita, anuman ang akala nilang natapuan, hindi nito binabago ang mga katotohanan ng mga krimen ni Maria at Carlo. Pero maaari ba itong makaapekto sa kaso? Potential, kung maaari nilang gawing malabo ang tubig ng sapat, lumikha ng duda tungkol sa karakter o business practices ni Roberto, maaari itong maka-impluwensya sa jury. Naisip ko si Roberto, ang aming kasal, ang lahat ng lihim na maaaring nakabaon sa 43 taon ng shared life. Harrison, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa negosyo ni Roberto. Bawat deal, bawat partnership, bawat potential na irregularity. Margarita, sigurado ka ba? Minsan mas mabuti ang nakaraan na iwan na lamang. Ang pamilya Reyes ay nagbabanta na ihila ang alaala ni Roberto sa putik upang protektahan ang kanilang kriminal na anak. Mas gusto kong malaman muna ang katotohanan. Noong gabing iyon, naupo ako sa study ni Roberto, aking study ngayon, at nagsimulang suriin ang kanyang mga file ng sistematiko. Si Roberto ay masikop na organized, bawat dokumento ay may petsa at kategorya. Pero habang mas malalim akong naghuhukay sa kanyang business records, nagsimula akong makahanap ng mga bagay na hindi lubos na makatwiran. Mga bayad sa shell companies, consulting fees na mukhang sobra, partnership sa mga firm na mukhang umira lamang sa pepel. Sa hating gabi, natuklasan ko ang isang bagay na nagbago ng lahat ng akala ko tungkol sa aking asawa. Ang private investigator na inirekomenda ni Harrison ay isang matalas ang mata na babae na si Carol Tan, na espesyalista sa financial crimes. Gumugol siya ng 6 na oras sa study ni Roberto, nagpi-photograph ng mga dokumento at bumubuo ng kung ano ang tinawag niyang tunay na larawan ng business empire ng aking asawa. G&G. Santos, ang iyong asawa ay nagpapatakbo ng sopistikadong money laundering operation sa pamamagitan ng kanyang consulting firm. Pinag-usapan natin ang milyon-milyong dolyar sa illegal na transaksyon sa nakaraang dekada. Ang paghahayag ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Impossible ayan. Si Roberto ang pinakamatapat na lalaki na kilala ko. Pasensya na, pero ang ebidensya ay sobrang dami. Siya ay naguhugas ng pera para sa organized crime families gamit ang kanyang lehitimong negosyo bilang front. Tiningnan ko ang mga dokumento na nakakalat sa desk ni Roberto.
Mga invoice para sa serbisyong hindi kailanman ibinigay. Mga consulting contract sa mga company na hindi umiral. Mga schedule ng bayad na tumutugma sa kilalang criminal activities. Gaano katagal ito nangyayari? Batay sa mga record na ito, hindi bababa sa 12 taon, marahil mas matagal. 12 taon. Habang nagpaplano ako ng dinner parties at dumadalo sa charity galas, ang aking asawa ay nagpapadali ng criminal enterprises. GNG Santos may higit pa. Ang 550 milyon na iniwan ni Roberto kay Maria, ang perang iyan ay direktang mula sa laundered funds. Kung matuklasan ito ng FBI, kukunin nila ang lahat bilang proceeds ng criminal activity. Nagsimulang umikot ang silid. Lahat ang bahay, ang mga investment, lahat ng iyan. Maliban kung ano. Mukhang hindi comfortable si Carl. Maliban kung alam na ng legal team ni Maria at Carlo ang tungkol dito at nagpaplano na gamitin ito bilang leverage. Kung ipapaalam nila sa FBI ang mga krimen ng iyong asawa, maaari silang makapag-negotiate na immunity kapalit ng kooperasyon. Ang aking anak at manugang ay hindi lamang magnanakaw. May hawak silang nuclear weapon sa aking ulo. Ano ang aking mga opsyon? Legal, maaari kang makipag-ugnayan sa FBI ng kusang loob, magpahayag ng voluntaryo at umasa sa leniency. Mawawala mo ang karamihan ng pera, pero maaari mong panatilihin ang bahay. At kung hindi, malamang na i-leak ng mga abogado ni Maria at Carlo ang impormasyong ito ng estratehiko. Mawawala mo rin ang lahat, pero haharap ka rin sa potential na charges para sa hindi sinasadyang pagbenepisyo mula sa criminal activity. Naisip ko ang smug confidence na Eleanor Reyes, ang kanyang katiyakan na tatanggap ako ng kanilang settlement offer. Alam nila ang mga krimen ni Roberto sa lahat ng oras. Carol, paano nila ito natuklasan? Investment banker si Carlo. Makikilala niya ang mga pattern sa financial records ng iyong asawa. Ang tanong ay, ano ang plano nilang gawin sa impormasyong ito? Tumunog ang aking telepono. Numero ni Maria. Nanay, kailangan nating magkita ngayong gabi. May mga bagay na kailangan mong malaman tungkol kay tatay na nagbabago ng lahat. Alam ko na, Maria. Katahimikan. Pagkatapos ano ang alam mo? Alam ko ang tungkol sa money laundering. Alam ko ang tungkol sa criminal connections. Alam ko na ang lahat na iniwan sa atin ng iyong ama ay marumi. Nanay, pakinggan mo ako ng maingat. Ang mga abogado ni Carlo ay nakipag-ugnayan sa FBI. Handang nilang hayaan tayo mag-renegotiate ng ating sitwasyon. Anong uri ng renegotiation? Si Carlo ay makakakuha ng immunity kapalit ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa criminal network ni tatay. Panatilihin mo ang 280 milyon at ang bahay. Ang natitira ay mapupunta sa gobyerno. At ikaw, mawawala ang fraud charges. Lahat tayo ay makakaalis sa mess na ito. Ito ay brilliant sa sociopathic na paraan. Ginawa ni Maria ang aking moral victory na kanyang strategic advantage. Maria, hinihili mo sa akin na tulungan kang kumita mula sa iyong mga krimen sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga krimen ni tatay. Hinihiling ko sa iyo maging practical. Ang alternatibo ay mawala ang lahat at potential na haharap sa charges ang sarili mo. Tiningnan ko sa paligid ang study ni Roberto, nakikita ito ng malinaw sa unang pagkakataon. Ang mamahaling kasangkapan, ang rare books, ang art collection, lahat ng ito binili sa dugong pera. Kailangan ko ng oras upang mag-isip. Nanay, ang pulong ng FBI ay bukas na umaga. Kailangan ng abogado ni Carlo ng sagot ngayong gabi. Pagkatapos mag-hang up, naupo ako sa dilim ng studio ni Roberto. Napaligiran na ebidensya ng kanyang double life. 43 taon ng kasal sa isang estranghero, sang anak na nagmana ng higit sa pera mula sa kanyang ama. Nagmana siya ng kanyang talento sa panlilinlang. Pero gumawa siya ng isang crucial na pagkakamali. Hindi niya lubos na naunawaan kung sino ako kapag ang aking likod ay nasa pader. Hinawakan ko ang telepono at tinawagan si Carol Tan. Carol, gaano kabilis mo ako makakakuha ng pulong sa FBI? May kwento akong ikukwento sa kanila at sa tingin ko ay magiging interesting ito sa kanila. Si FBI Agent Sarah Martinez ay eksakto kung ano ang i-order ng Central Casting para sa Federal Investigator. Seryoso, matalino at ganap na imin sa charm. Naupo siya sa harap ko sa conference room ni Harrison, nag-record ng ating usapan at nagtatake ng notes na may mechanical precision. GNG Santos, naiintindihan mo na sa pamamagitan ng kusang paghahayag, potential mong. Inaamin ang pagbenepisyo mula sa criminal proceeds. Naiintindihan ko, pero mas gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan kaysa hayaang manipulahin ng aking anak at manugang ang sitwasyong ito sa kanilang advantage. Inilatag ko ang lahat. Ang nakatagong negosyo ni Roberto, ang fraud scheme ni Maria, ang mga fake ni Carlo, at ang extortion attempt na nagkukunwaring settlement offer.
Naniniwala ang iyong anak na maaari niyang i-trade ang impormasyon tungkol sa mga krimen ng iyong asawa para sa immunity mula sa kanyang sariling charges. Iyan eksakto ang pinaniniwalaan niya at akala niya ay makikipagtulungan ako dahil natatakot akong mawala ang lahat. Ngumiti si Agent Martinez sa unang pagkakataon. Natatakot ka ba, GNG Santos? Agent Martinez, 2 linggo na ang nakalipas. Ako ay nagluluksa na balo na natutulog sa budget motel. Ngayon, kusang nag-confess ako sa federal agents tungkol sa criminal enterprise ng aking namatay na asawa. Ang takot ay hindi na ang aking primary emotion. Ano ang galit? Purong crystallized na galit sa pagiging manipulahin ng mga taong hindi lubos na naunawaan ang aking katalinuhan sa loob ng mga dekada. Lumawak ang ngiti ni Agent Martinez. GNG, Santos, handa ka ba mag-shoot ng wire? 3 oras ang lumipas, nakaupo ako sa aking living room na may recording device na nakadikit sa aking dibdib. Naghihintay kina Maria at Carlo na dumating para sa kung ano ang akala nila ay surrender meeting. Kumatok sila ng eksaktong 8 oras PM, parehong bihis na parang dumadalo sa business dinner. Si Carlo ay may dalang briefcase na marahil ay naglalaman ng immunity agreements at settlement papers. Nanay, mukha ka mas mabuti kaysa sa nakaraang mga linggo, sabi ni Maria, hinahalikan ang aking pisngi na parang walang nangyari. Mas mabuti ang pakiramdam ko. Ang clarity ay may ganong epekto. Binuksan ni Carlo ang kanyang briefcase na may kahusayan ng taong nakagawa na ng similar na negosasyon noon. Margarita, ang aming mga abogado ay nag-structure nito ng napaka-favorable para sa iyo. Panatilihin mo ang bahay, 280 milyon sa clean assets at kumpletong immunity mula sa anumang charges na naugnay sa mga aktibidad ni Roberto. Clean assets. Iyan ay interesting na parirala. Binigyan ni Maria si Carlo ng warning look. Nanay, ang mahalaga ay protektado tayong lahat. Ang nakaraan ay mananatiling nakabaon at lahat tayo ay makaka-move forward. Ano ang 1.8 bilyon na aktwal na iniwan sa akin ni Roberto? Nanay, ang perang iyan ay marumi. Hindi ito maaring ihiwalay sa criminal activities ni tatay. Ang pagkuha ng 280 milyon ay ang pinakamabuting outcome na possible. At kayong dalawa, ano ang makukuha ninyo sa arrangement na ito? Sumandal si Carlo, ang kanyang confidence ay bumabalik. Makakalabas kami sa maling pagkakaunawaang ito. Mawawala ang charges ni Maria. Mananatiling buo ang aking reputasyon at ang ating pamilya ay makakapag-hell. Maling pagkakaunawaan. Tinatawag pa rin niyang felony fraud na maling pagkakaunawaan. Carlo, tulungan mo ako maunawaan ang isang bagay. Kailan eksakto mo natuklasan ang criminal activities ni Roberto? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, alam mo ba ang tungkol sa money laundering ng pakasalan mo si Maria? O natuklasan mo lang ito kamakailan ng nagpaplano kang magnakaw ng aking mana? Nagpalitan ng tingin sina Carlo at Maria. Margarita, sa tingin ko hindi iyan relevant sa ating kasalukuyang diskusyon. Sa totoo lang, sa tingin ko napaka-relevant dahil kung alam mo ang mga krimen ni Roberto at walang sinabi, ginagawa kang accessory after the fact. At kung natuklasan mo lang sila habang ginagawa ang iyong sariling mga krimen, ginagawa kang remarkably unlucky. Nagsimulang mag-crack ang komposure ni Maria. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na kayong dalawa ay nagpaplano nito sa loob ng mga buwan, posibleng taon. Ang peking testamento, ang money laundering discovery, kahit ang connection ni Carlo sa document forgers. Wala sa mga ito ay spontaneous. Katawa-tawa iyan. Talaga ba? Nakikita itong napaka-plausible ni Agent Martinez. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Agent Martinez, bulong ni Carlo. FBI. Siya ay napaka-interesado sa aking kwento tungkol sa systematic elder abuse, fraud at extortion. Particular ang bahagi kung saan sinubukan ninyong i-blackmail ako sa mga krimen ng aking namatay na asawa. Biglang tumayo si Carlo, humahabol sa kanyang briefcase. Margarita, tapos na ang usapang ito. Sa totoo lang, Carlo, sa tingin ko nagsisimula pa lamang ito. Pumasok si Agent Martinez at 2 iba pang federal agents sa aking living room habang nakaupo sina Maria at Carlo na frozen sa lugar. Ang briefcase na hinahabol ni Carlo ay agad na kinumpiska kasama ang kanilang mga telepono. Maria Santos Reyes at Carlo Reyes, inyong inaresto para sa conspiracy upang mag-commit ng wire fraud, elder abuse, at attempted extortion ng federal witness. Lumingon si Maria sa akin na may ekspresyon ng ganap na pagtataksil. Nanay, paano mo ito magawa sa sarili mong pamilya? Sa parehong paraan na ginawa mo ang pag-fake ng legal na dokumento at pagnanakaw ng aking mana, sweetheart, maliban na legal ang aking paraan. Habang ginapos sila ng mga agents, sinubukan ni Carlo ang isang huling desperadong play. Margarita, hindi mo naiintindihan kung ano ang ginawa mo.
May mga taong konektado sa negosyo ni Roberto na hindi magpapahalaga sa federal attention. Inilagay mo ang sarili mo sa panganib. Si Agent Martinez ay huminto sa pagbasa ng kanilang rights. G. Reyes, nagbabanta ka ba na federal witness? Binabalaan ko siya tungkol sa realidad ng kanyang sitwasyon. Ang realidad, sabi ni Agent Martinez, ay nagdagdag ka lang ng witness intimidation sa iyong charges. Pagkatapos nilang maalis, naupo muli si Agent Martinez sa harap ko. GNG Santos, ang babala ni Carlo ay maaring hindi ganap na walang laman. Ang iyong asawa ay konektado sa ilang mapanganib na tao. Gaano kapanganib? Pangunahin ang Torino crime family. Ginagamit nila ang lehitimong negosyo upang mag-launder ng pera sa loob ng mga dekada. Ang consulting firm ng iyong asawa ay isa sa kanilang pinakamatagumpay na operasyon. Ang pangalan ay walang kahulugan sa akin, pero ang ekspresyon ng agents ay nagsabi sa akin ng lahat. Sinasabi mo bang ako ay nasa aktwal na pisikal na panganib? Potential. Pero may ibang bagay na dapat mo malaman tungkol sa operasyon ng iyong asawa. Isang bagay na nagbabago ng lahat. Hinugot ni Agent Martinez ang makapal na file folder, ang uri na nagmumungkahi ng buwan ng investigasyon. GNG Santos, ang iyong asawa ay hindi lamang naglalaunder ng pera para sa Torino family. Siya ay FBI informant. Sa loob ng 12 taon, siya ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang operasyon habang mukhang nagpapadali ng kanilang money laundering. Ang mundo ay umikot sa gilid. Si Roberto ay nagtatrabaho para sa FBI, deep cover, long-term investigation. Ang operasyon ay napaka-sensitive na kahit ang local FBI offices ay hindi informed. Ang iyong asawa ay tumutulong sa amin na bumuo ng mga kaso laban sa maraming crime families. Pero ang pera ay totoo. Pinahintulutan ng FBI na panatilihin niya ang porsyento ng laundered funds bilang bayad sa kanyang kooperasyon at upang mapanatili ang kanyang cover. Lahat ng iniwan niya sa iyo ay nakuha sa lehitimong federal corporation. Tiningnan ko siya habang sinusubukang iproseso ang paghahayag na ito. Kaya, ang 1.8 bilyon ay legal na iyo. Namatay ang iyong asawa bago natapos ang investigasyon, pero ang kanyang kooperasyon sa loob ng 12 taon ay direktang humantong sa 47 na pag-aresto at pagkuha ng higit sa 11 bilyon sa criminal assets. Bakit walang nagsabi sa akin? Dahil ongoing ang investigasyon at dahil hindi kami sigurado sa iyong involvement o kalaman. Ang fraud scheme ng iyong anak at manugang ay tumulong sa amin na kumpirmahin ang iyong innocence. Hindi alam ni Maria at Carlo ang alinman dito. Hinala nila ang criminal activity, pero wala silang idea tungkol sa federal corporation. Nagpaplano silang e-blackmail ka sa impormasyong mag-i-exonerate actual sa iyong asawa. Ang ironya ay napaka-perpekto, halos poetic. Sinubukan ni Maria na magnakaw ng aking mana ng 2 beses, minsan sa pamamagitan ng fraud at minsan sa pamamagitan ng blackmail batay sa hindi kumpletong impormasyon. Agent Martinez, ano ang mangyayari ngayon? Ngayon makukuha mo pabalik ang iyong pera, ang iyong anak at manugang ay haharap sa federal charges, at ikaw ay magdedesisyon kung anong uri ng buhay ang gusto mong buuin sa iyong lehitimong mana at ang panganib na binanggit ni Carlo. Ang Torino family ay masyadong abala sa pagharap sa kanilang sariling legal problems upang mag-alala sa iyo. Nag-i-execute kami ng search warrant sa 3 estado bukas na umaga. Tiningnan ko sa paligid ang aking living room, nakikita ito muli bilang site ng aking resurrection sa halip na aking humiliation. Agent Martinez, maari ba akong magtanong na isang bagay? Siyempre, sa iyong profesional na opinyon, ako ba ay kakilakilabot na tao para sa pakiramdam ng satisfaction tungkol sa pag-aresto kay Maria? Gumiti si Agent Martinez. GNG Santos, sa aking profesional na opinyon, ikaw ay isang babaeng tumangging maging biktima. Iyan ay hindi kakilakilabot. Iyan ay inspiring. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa kusina ng aking renovated na bahay na gumagawa ng cup para sa 2. Ang umagang araw ay sumisikat sa bagong bintana na aktwal na bumubukas ng maayos, nagyelo sa countertops na pinili ko mismo sa unang pagkakataon sa 43 taon. Magandang umaga, Margarita. Sa ER Sarahatan, kapatid ni Carol at aking bagong financial advisor ay lumitaw sa pintuan na may dalang makapal na folder na investment reports. Magandang umaga, Sarah. Handa na ba para sa ating quarterly review? Ang nakaraang 6 na buwan ay isang whirlwind ng legal proceedings, media interviews, at personal transformation. Si Maria at Carlo ay nagsisilbi ng 18 buwang federal sentences bawat isa. Ang news coverage ng kanilang mga krimen ay ginawa akong celebrity sa senior advocacy circles. Ang iyong portfolio ay gumaganap na mahusay, sabi ni Sarah, umupo sa aking bagong breakfast table. Ang charitable foundation ay fully operational at ang scholarship fund ay nakapili na ng unang recipients.
Ang Margarita Santos Foundation for Elder Protection ay naging aking primary focus. Gamit ang 840 milyon na aking mana, pinunduhan namin ang legal aid para sa mga senior na nahaharap sa family financial abuse at sumusuporta sa legislative changes upang palakasin ang elder protection laws. May balita tungkol sa documentary. Kinumpirma na Netflix ang production deal. Gusto nilang magsimula ng filming sa susunod na buwan. Ang aking kwento ay nakakuha ng media attention na higit pa sa initial news coverage. The Mother's Revenge, an American crime story, ay binubuo bilang limited series na ang proceeds ay mapupunta sa elder advocacy organizations. At si Maria, maingat ang ekspresyon ni Sarah. Sumulat siya ulit. Sabi ng kanyang abogado, gusto niyang mag-apologize at humingi ng kapatawaran. Sumulat sa akin si Maria ng 17 na liham mula sa federal prison. Binasa ko ang unang ilang na mula sa self-justifying hanggang desperado bago magdesisyong itigil ang pagbubukas ng mga ito. Ang ilang relasyon kapag nasira na ay hindi maaari maayos sa mga salita. Sarah, nagbago ba ang aking stance dito? Hindi ayon sa ating nakaraang usapan, pero ang mga tao ay evolve, Margarita. Kahit ang mga taong gumawa ng kakilakilabot na pinili. Naisip ko ang babaeng ako 6 na buwan na ang nakalipas. Naglulok sa dependent, handang tanggapin ang anumang scrap ng dignidad na inaalok sa akin ng aking pamilya. Ang babaeng iyan ay maaring nadama na obligated na patawarin si Maria upang muling buuin ang relasyon batay sa guilt at tradisyon, pero ang babaeng iyan ay wala na. Sarah, mag-ischedule ng pulong sa abogado ni Maria, hindi upang mag-reconcile, pero upang linawin ang isang bagay. Anong uri ng bagay? Gusto kong maunawaan ni Maria na ang kanyang mga aksyon ay may kahihinatnan higit pa sa legal na parusa. Gusto kong malaman niya na permanenteng winasak niya ang ating relasyon at na ang kanyang mga anak ay lalaki na alam kung bakit napunta ang kanilang ina sa kulungan. Mukhang malupit iyan. Mabuti. Dapat malupit ito. Gumawa si Maria ng adult choices na nakasakit sa mga taong dapat niyang mahalin. Hindi siya makakaalis sa emosyonal na kahihinatnan dahil lang sumulat siya ng ilang prison letters. Gumawa ng notes si Sarah sa kanyang leader portfolio. At ang mga apo. Hinihiling ni Maria ang supervised visit sa kanila. Ang aking relasyon sa mga anak ni Maria ay batay sa kanilang mga pinili kapag sila ay adults na, hindi sa rehabilitation efforts ng kanilang ina. Tumunog ang doorbell. Sa bintana, nakita ko ang delivery truck na may malaking package. Dapat ang bagong kasangkapan para sa studio, sabi ko kay Sarah. Ang art studio ay aking paboritong renovation project. Ang dating din ni Roberto ay ngayon ay maliwanag, area na espesyal kung saan muling natutuklasan ko ang aking pagmamahal sa pagpipinta, isang bagay na iniwan ko nang mapakasal ako at ginampanan ang role ng supporting wife at ina. Margarita, maari ba akong magtanong na personal? Siyempre, nagsisisi ka ba kung paano ito naglaro? Ang prison sentences, ang media attention, ang permanenting family estrangement. Isinaalang-alang ko ang tanong habang nabifirma para sa aking delivery. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay invisible, isang balo na walang pera, walang tahanan at walang prospect. Ngayon, ako ay millionaire philanthropist na may foundation, documentary deal, at purpose na lumampas sa aking sariling survival. Sarah, sinubukan ng aking anak na magnakaw ng lahat ng pag-aari ko at iwan akong walang tirahan. Gumawa ang aking manugang ng peking dokumento at nagbanta sa akin ng blackmail. Ipinakita nila sa akin eksakto kung sino sila nang akala nila ay walang kapangyarihan akong pigilan sila. Pero pamilya pa rin sila. Hindi, yan ay pa rin sila. Ang pamilya ay ang mga taong nagpoprotekta sa iyo kapag vulnerable ka, hindi ang mga taong nagsasamantala sa iyong vulnerability para sa profit. Isinara ni Sarah ang kanyang portfolio na siyahan sa aking sagot. Bukod pa ay dinagdag ko, tingnan kung ano ang naging ako nang itigil ko ang pagpapahintulot sa kanila na magdikta ng aking halaga. Pagkatapos umalis ni Sarah, naglakad ako sa aking bahay. Talagang aking bahay ngayon, dekorado ayon sa aking panlasa, organized ayon sa aking mga prioridad. Sa art studio, inalis ko ang takip ng aking latest painting, isang self-portrait ng isang babaeng nakatayo sa maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa hinaharap. Ang babae sa painting ay walang kamukha ng nagluluksa na balo na nag-impact ng kanyang buhay sa 2 maleta 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay mukhang makapangyarihan, independent, walang takot. Mukha siyang isang taong natuto na ang pinakamabuting revenge ay hindi paghihiganti. Ito ay pagiging lahat ng hindi akala ng iyong mga kaaway na maaari mong maging. Sa labas, ang araw ay lumulubog sa likod ng mga puno na ako mismo ang nagtanim sa lupa na akin, sa ari-arian na ipinagtanggol ko sa pamamagitan ng katalinuhan at tapang sa halip na minana sa pamamagitan ng kasal o kapanganakan.
Bukas, patuloy kong bubuo ang buhay na pinili ko sa halip na ang buhay na plano na iba para sa akin. At kung gusto ni Maria na muling buuin ang relasyon sa babaeng ito, mas mabuti niyang magdala ng higit pa sa person letters at walang laman na apologies. Mas mabuti niyang magdala ng kumpletong transformation, isa na tumutugma sa akin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malayang ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mahalaga ang iyong boses.